sana po'y nagustuhan niyo ang kwento nating hango sa tunay na buhay. Marami sa atin ay nagsusumikap na magtayo ng sariling bahay. Pero sana ay maging paalala ang kwento ni na Elena na sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi bahay na konkreto, kundi ang ating mga pamilya na nagmamahal sa atin ng totoo. Tulad ng kwento natin ngayong araw, hindi naging dream house ang naipundar na bahay ni na Sherlyn at ng dating live-in partner. Nang magtapos daw ang kanilang relasyon dahil sa araw-araw na hindi pagkakaintindihan at pag-aaway, pinaalis daw siya nito kahit na may karapatan din siyang tumira roon. Ngayon, nagsisiksikan sina Sherlyn at 3 anak sa maliit na kwarto sa tahanan ng kanyang ama. Wala naman po akong choice, kaya po pinagtsatsagaan po namin na doon tumira. Kasi wala pa po akong sapat na pinagkakakitaan. Nagawa raw makipagbalikan ni Sherlyn sa kanyang ex, subalit nang muli silang magsama ay naging mas malala pa ang kanilang away. Kaya ang pakiusap na lang sa dating kinakasama, ibalik ang nagastos niyang pera sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Kung sakali po na mabawi ko po yung perang nagastos ko doon para po sa pag-aaral ng mga anak ko, para sa ano po nila, pag nagkakasakit po sila, meron po akong mapapaghugutan. Kapos na kapos daw si Sherlyn at nagkaroon lang ng konting pagkakataong kumita ng pera sa junk shop. Kasi mahirap po talaga. Sobra po. Nasa 200 plus, 300, ganun lang po. Depende po sa kung anong meron yung junk shop. Pinagkakasya po. Kailangan po pagkasyahin. Magkaroon po ng, kahit naman po simple lang, pero yung makakaraos po sa buhay, yung mapagtapos po yung mga anak ko, lahat. Yun lang po yung tangi ko po. Yun lang po may bibigay ko para sa mga anak ko eh. Isang simpleng araw lang na trabaho ito para kay Sherlyn. Pero ang hindi niya alam, may magandang balita na palang naghihintay para sa kanya. Ilalagay po dito, sa jumbo. Yung takip po isi-separate. Ano po. Tapos hanggat po yan, mapuno po yung jumbo. Ganyan po ginagawa ko araw-araw. Habang nagbabalat si Sherlyn ng mga kalakal, parang may napansin siyang kakaiba sa mga botelya ng plastik. Ano kaya ang nakasulat? Nakabasa nga? Ikaw ay nasa wish ko lang. Ay, thank you. Thank you po. Tama ka, Sherlyn, sa nabasa mo. Ikaw ngayon ang mapalad naming mapagbibigyan ng mga sorpresa. Maraming salamat po, Mama. Hindi ko po ina-expect na wish ko lang po yung mag-interview po sa akin. Sobrang saya po. Matutulungan po yung kami po, mag-iina. Rest day muna ito para sa ating dakilang ina dahil sinimulan namin ang aming sorpresa sa isang makeover. At pampering treat. Matapos mag-relax ni Sherlyn, ito naman ang nag-aabang sa kanya. Thank you po. Unahin na natin ang mga negosyo package. Isang complete pizza business na pwede na agad simulan ni Sherlyn. Idagdag pa natin ang isang coffee business na kumpleto rin sa mga gamit. Makakatanggap din si Sherlyn ng mga grocery item. Para sa online business ni Sherlyn, meron namang mga sabon at kimchi product. Siyempre, hindi ba kukumpleto ang online business kung walang Cellphone. Sagot na namin ang bagong cellphone ni Sherlyn. May kasama na rin itong 1-month free load voucher. Masaya lang po. At para mas mapabilis at mapagaan ang pagde-deliver ni Sherlyn ng kanyang mga benta, binigyan na rin namin siya ng isang delivery bike.
Masaya po. Para naman sa mga anak ni Sherlyn, may handog na educational assistance. Thank you po. Thank you po ng marami. At syempre, hindi mawawala ang aming Wish Ko Lang Savings. Maraming salamat po, Miss Vicky, sa lahat ng binigay niyo po sa akin. Malaking tulong po ito para po sa mga anak ko. Thank you po. Bukod sa mga regalo, inilapit din namin si Sherlyn sa isang legal counsel para magabayan siya sa kanyang problema sa dating kinakasama. Yung kanila pong mga property acquired during yung cohabitation nila or live-in ay considered as co-ownership. Kumbaga, meron po silang equal sharing po dito. Sa una pong hakbang, maganda po siguro na mag-usap po muna sila bilang dating magkasintahan. Kung hindi po nagkaayusan, meron po siyang legal na remedy. Ito po yung magsasampa po siya ng complaint for judicial partition po. Kaya tutulungan po natin siya para po makuha yung kanyang nararapat na share po doon sa property. Mga kapuso,